Oy, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po, tapos na po itong crosswind na to. At ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga ginawa namin dito. So, steel bumper, done na po ito. Nilagyan ko na rin siya ng skid plate. Pero kukulayan pa po yan ng pula bukas. Yan, tapos yung, teka, nasaan yung snorkel nito? Uy, no! Hindi yan! Kaya hinahanap na loko-loko ka. Talaga itong si Glenn, oh. Hindi, ginawang laruan. Dito po yan, dito. Yan, yung snorkel. Yan. Oh. Dito po ikakabit yan. Yun nga lang, medyo naliliitan, nabababaan pa ako. Ano ba height mo? Sige nga, kumantay ka nga dito. Oh, parang sakto lang sa akin yun eh. Nabababaan pa ako. Yan, hawakan mo muna yan. Okay, dito tayo mga kapatid. Sarento, nabababaan ka? Mababa eh. Mababa pa? Anyway, ito naman, pang dito-dito lang yan. Mga mini trail. Pero ang maganda dito, sabi ko sa may-ari nito, Sir, kung magte-trail ka din talaga, mas matindi pa yung dumi na mangyayari dito sa sasakyan mo. Kaya lang, yung gulong mo, kung nandoon sa ilalim, naku, paano kung sobrang dumi na yun? Mapuputikan ka talaga kapag halimbawa na flat yung gulong mo, kukunin mo yung spare tire mo dun sa ilalim, maduming-madumi po yun. So, ang sinabi ko, Sir, i-recommenda ko sa'yo, lagyan natin ng lagayan ng spare tire. So, ito po yung nilagay namin, mga kapatid. Tingnan nyo po. Ayan. So, ito po, kahit hindi ko na siya nilagyan ng, ng steel bumper, o standard na bumper po ito, ha. Ayan. Nilagyan ko naman po siya ng lagayan ng spare tire. Ayan. Tapos, nilagyan ko rin siya ng tow hitch. Kaya po, inalis ko na yung spare tire dito sa ilalim. Yung lagayan dito. Kasi kung hindi ko mailalagay itong tow hitch receiver na to, kung nandoon yung 31 na gulong or 235/75, medyo malaki na po kasi yun. So, nilagyan ko siya ng tow hitch, nilagyan ko siya ngayon ng lagayan ng spare tire. Mga kapatid, matibay ito, oh. Tignan nyo. Bakit kaya ito matibay? Ito po, tignan nyo. Kasi ito po, nilagyan ko ito ng suporta dito. Ayan. Naka-welding na dyan. So, sa body. So, kung akala nyo po, ito ay lata lang, ikinabit ko itong bisagra na to, hindi po. Naka-suporta po yan dito. At kung makikita nyo, yung galing ng kamay ng mga fabricator namin, no, talagang inayon nila itong plancha, 6 mm na plancha dito sa korte nung body, nung yero. So, nakaanggulo siya. Tapos ito naman po, bisagra po yan. Yan. Cylindrical hinge po yan, na tinotorno namin dito sa aming tornohan. So, ito po, matibay yan. So, maganda rin palang tignan, kahit na hindi ka na maglagay ng steel bumper, makakapaglagay po tayo ng lagayan ng spare tire. Yan. So, dito na po ilalagay yung spare tire niyan. Yan, dito na. Tapos, ang plate number, dito na po. Kaya may butas yan. Yan, dito na ngayon ang plate number niya. Okay. So, ayan. Ito po si XT. Sarento, naliliitan pa ako dito eh. Ha? Medyo maliit pa. Ano ba sa tingin mo? Ha? Maliit pa rin. Maliit pa. Ikaw, anong height mo? 5'8". 5'8". Pero, anyway, mga kapatid, dito po, budget meal lang to. Binending ko rin ng molya nito. Siguro, ang gastos lang ng may-ari dito, around mga 60 to 70,000. Pero siya na bumili ng gulong. Siya na bumili ng ibang accessories. So, dito sa lagayan ng spare tire, pati itong mga stepboard na to, pati yung steel bumper, pati po yung body lift, almost mga 60 to 70,000, ganun po yung nagastos niya dito sa amin. Labor and parts and material, saka yung fabrication. Ngayon, kung halimbawa po, magdesisyon yung may-ari nito na gusto pa niyang magpalit ng mas malaking gulong, pwede pa naman po kasi ito po ay nakadesign na sa 31, no, na gulong. Yung 31 yung outer diameter, nakadesign na po siya doon. Tapos, ang differential po nito, nakarigir na po ito sa 4.6 ratio. Ang original po nito ay 3.9 lang, yung kanyang ratio high speed. So, nagbawas tayo ng konti, nag-low speed tayo ng konti para lumakas siya sa akyatan. Kasi po, pag nagpalit kayo ng malaking gulong, mga kapatid, humihina yan sa akyatan eh. Kasi yung malaking gulong, high speed yun. So, nag-high speed ka ng gulong, dapat magbawas ka ng konti sa differential, mag-low speed ka. So, yun po yung nangyari dito. Pinalitan ko na po ito ng 4.6 na differential. Ngayon, mga kapatid, kung halimbawa lang magkaroon siya ng interest
na magpalit ng mas malaking gulong, meron po tayo dito. Yan. Ito po, 31. Radar na gulong. Renegade radar. Ito po ay inalis ni Colonel Billy Belleza. Kasi po, nagpalit siya ng mas malaki. Sabi niya, Autorans, ang taas ng sasakyan ko, ng crosswind ko. 31. Maliit. Naliliitan pa siya rito. Nagpalit siya ng 33. Yan. Ngayon, ito, binebenta niya yan. So, kung merong interesado, mag-message lang po kayo sa comments. Dito po kami sa Antipolo. Si Colonel Billy, nandyan lang po sa Maya Alta. Mag-uusap po kayo, bibigay ko ang number niya. Or mag-message po kayo sa akin para magkaroon po kayo ng communication ni Sir Billy. Okay, so yan po yung mugs niya, kasama na yung gulong. And then, mga kapatid, ito yung mga produkto ng, Repsol. Ayan. Pati po yung mga coolant namin, ayan. Okay, yung aming brake cleaner. Tapos mga kapatid, yung mga ginagamit natin mga SR performance na mga accessories. Direkta po tayo kay SR, kay Miss Patricia Salis. SR po yun. Kaya kung kayo mga regular na kumukuha sa SR, makakakuha din po kayo ng discount doon. Gaya po nitong mga ganitong mga comfort shackles. So ito po, halos walang lip to. Maliit lang. Pero syempre, kung ilalagay mo to sa unit mo, gaganda yung ride mo kung nakamolly ka. Hindi masyado matagtag kapag po kayo ay naka-comfort shackles. So ito, pagka ginamit nyo yung mga ganitong klase ng comfort shackles, ayan lang siya, oh. So halos hindi ka naman tataas talaga. Ang maganda lang, dahil merong joints pa rito, pagka yung suspension mo gumagana, ito naman, naglalarong ganon, kaya hindi masyadong matigas, hindi masyadong matagtag. Maganda yung gana ng inyong suspension. Yun po ang trabaho ng comfort shackles. Yun nga lang, yung iba talagang mahaba ito, so ito naman lalayo doon, yun na yung nagli-lift na siya. Meron po kasing 3 inches na lift. So ito, mula dito, lalayo siya hanggang dito. Kaya magkakaroon po ng suspension lift na tinatawag. Okay, Miss Patricia Salis po ng SR Performance. Ipopost ko po yung number niya. Ngayon mga kapatid, ito na oh. Tapos na po itong puwego. Ito po ay naka-31 na gulong. Medyo maraming pera po yung may-ari nito. Naka-MOD na mugs oh. Mamahalin. Ayan, naka-MOD po siya na mugs. Mahal to. Magandang klaseng mag wheels to, na alloy wheels. Naka-31 siya na composer na 10.5 by 15. So, yun po yung gulong niya. Pero yung kanyang alloy rim, 10 by 15 na po yan. Okay, so ito po, tingnan nyo. Mataas na rin siya, kung tutuusin. Ito po, 4 inches body lift din po kami dito. So, tingnan mo, Sarento, kung ano yung nilagay natin na lip block. Ayan po, oh. Ayan. Yan po yung mga HDPE, no? Engineering plastic na inilalagay po namin. Ito, tingnan mo rin, oh. Ayan. So, yun po yung lip niya. Yan yung body lip. Hindi po ako naggagalaw doon sa suspension para hindi siya maging matagtag, hindi siya maging matigas. Kaya po ito, kung makikita nyo, ang ganda pa rin ng tindig nung kanyang mga gulong. Tamang-tama pa rin yung kanyang camber. Yun nga lang, sa body lift po talaga, kapag nag-body lift tayo, naiiwan tong bumper eh. Yung bumper sa harap, saka yung bumper sa likod, maiiwan. So, ginagawa po namin, isinasabay din namin itaas yan. So, lahat po ng mga maiiwan dito, isinusunod din namin ibaba. Ganun po sa body lift. Nagka-problema lang dito sa mga puwego, kung kayo po ay may Isuzu puwego, ang isang magiging malaking problema ng mga nagba-body lift, ay yung pong kanyang steering. Kasi hindi po dalawang piraso yung kanyang steering column. So, ang nangyayari, pagka nag-body lift kayo, iigsi yung steering column, mapipilitan kayong ibaba yung buong manibela. Para ipatorno nyo po, kasi iigsi ito, lalayo siya dito sa gearbox. So, yun, dudugtungan namin. Dinugtungan po namin yan. Pero kami po, dahil meron kaming late machine dito, at meron kaming sariling tornohan, ang pagdudugtong po kasi niyan dapat pointed yan, oh. Dapat pointed. Saka ngayon bibuild upan ng welding dito sa pagdudugtong sa kanya. At ang ginagamit po naming welding rod ito po, 6011. O yan na po mga kapatid Kapag po kayo ay gagawa ng anything, halimbawa nag-welding kayo sa chassis, nagdugtong kayo ng mga pyesa, mga tornilyo, huwag po kayong gagamit ng welding rod na 6013. Pang-ispat lang po yun.
Kaya po yun maraming flux. Kaya pag may nagwe-welding na gano'n, paraging pukpok, pukpok. Pagkatapos sa welding, pukpok na naman kasi tinatanggal niya yung mga flux. Ito po, yung 6011 na welding rod, mini-meltdown niya yung dalawang, halimbawa, pag dudugtongin nyo, itong bakal na to, talagang pagbabagahin niya ng todo, halos sa matunaw yung dalawang bakal at magmi-mix itong pinaka-bakal nitong welding rod. Kaya maganda po yung duktong. Yun po yung 6011. Pagdating sa mga sasakyan, wag po kayong gagamit ng 6013 na welding rod. Yan. Sarento, nalalakihan ka na ba? Ito, maliit pa rin. Ha? Mababa pa rin talaga eh. Mababa pa rin. So anong gagawin natin? Parang mahina na yata tayo. Kaya nga po eh. Kasi yung crosswind po natin mataas eh. Mataas. Nasaan na si Roadster? Ang may-ari nito si Sir Boyong. Ha? O ito naman mga kapatid. Papakita ko na sa inyo. Jaran! Ayan na po si Roadster. Yan, mga kapatid. Naka 33 na gulong. Yan. Naka double wishbone suspension. Bago po ang kanyang rack and pinion. Tignan niyo po mga kapatid. Bagong-bago ang rack and pinion yan. Ayan. Double wishbone. Naka Monroe shocks. At inayos ko na rin po itong kanyang steel bumper. Yan. Tapos ito, inayos ko na rin. Nung isang araw, talagang wala pa to. Reject pa to. Pero ayan, maayos na po yan. Ngayon, ito nga, inilabas na namin doon sa kanyang lungga. Ikakabit ko pa po itong snorkel. Glenn, tingnan mo nga. Try mo nga doon, yung snorkel. Doon siya, sa kabila. Ayan, snorkel from SR Performance, Miss Patricia Salis. Ayan. Diyan po ilalagay yung snorkel. Ayan. Ayan, ganyan po yan. So magbubutas pa rin kami rito kasi nandito yung air cleaner niyan. Ididiretso na namin sa air cleaner. So, yan po ang trabaho nitong snorkel na to. Glenn, ano height mo? Gaano ka katangkad? Ha? Tingnan niyo po, lumiit na siya. Ayan na po. So, tapos na itong aming si Roadster. Tingnan niyo po ang tindig niya. Ayan. So, ito po ay Mitsubishi Adventure na kinonvert na namin ng 6 studs. Bakit po 6 studs? Ito po yung original niyang steel rim. Yan. 5 stud lang po yung dati niyang steel rim. Ito mga kapatid, hindi pa niya ito nagamit. Dahil pagkabili niya niyan, ikinabit dito sa kanyang sasakyan, kaso naging makaldag, naging matagtag, pumunta siya agad dito mula doon sa Cavite. Dinala niya rito. So nagkausap kami, sabi ko sir, kung gusto mong gayahin si Mr. Suave, magpapalit ka talaga ng mags. Kasi si Mr. Suave, yung unang puti na ginawa namin, yun po ay naka 6 studs. So, tinanggal niya yan, 4 na piraso po yan. Kung merong may interest sa inyo, yan, bebenta niya yan. Siguro, mas mura na kaysa doon sa pagkakabili niya. Ito po ngayon ang pinalit namin. Yan. At siya po ay naka 33 na Teramax, RT na Cylon. Yan. Tapos, ito na po yung mga ginawa naming stepboard. Yan. Yung original niyang stepboard, nung dinala niya rito, ito pa rin yun, nilagyan ko na lang po dito. Ayan. Ngayon, papakita ko na po sa inyo yung pinturado na lagayan ng spare tire. Ito, mga kapatid. Ito. So, ito, pinturado na po ito. Ayan. So, pagkabukas nito, pwede mo nang buksan itong kanyang trunk. Tingnan ko lang kung ito ay hindi naka-lock. So, buksan natin. So, ayan po. Okay. Tapos, sara mo lang ulit. Tapos, kung nandito nga yung spare tire mo, ayan. Tapos, lalagyan mo ng lock. So, yung pagkakagawa nito, katulad din ni Crosswind na nandun, na meron din kaming nilagay na suporta dito para talaga matibay. Para hindi yuyug-yug to kapag ka po kayo ay bumabiyahe. So mga kapatid, ito na, natapos na yung ating tatlo na sineset up. At ayan, siguro naman, sana nagustuhan nyo. So ayan mga kapatid, Mitsubishi Adventure, ginawa na nating Monster. Pero mga kapatid, dito po 4x2 lang hindi to 4x4. Yun nga lang, nilagyan ko po ito ng LSD. Katulad po nito, ito po yung LSD. Ayan. Ganyan po yung nakakabit sa kanya. Okay. So mga kapatid, ayan na po siya. Kahit na ayan ay 4x2 lang, hindi nyo to matatalo basta-basta sa mga mini trail. Or pwede na rin yung mga malalaking trail, kayang-kaya na rin po nito. At may plano na rin naman po si Sir Boyong
na maglagay din ng winch dito. Kaya ito po ay medyo bare lang siyang ganyan. Kasi sa susunod po, maglalagay na po kami ng winch dito. Ito po ay pinatibay na rin namin. May mga suporta na yan sa loob para ilagay yung winch. Yung winch naman na yun, manggagaling din po yun sa SR Performance kay Miss Patricia Sales, SR Performance. Tignan nyo lang po sa FB Marketplace, makikita nyo na po. Humingi po kayo ng discount. Sabihin nyo po, napanood nyo kay Autorans. So yan mga kapatid, nandito na po si Crosswind. Naka 235/75 na gulong. At ang sumunod naman po, itong si Fuego na naka 31 by 10.5, 15. Ngayon, ito naman yung binebentang gulong ni Sir Billy Bilyesa. Kung talagang interesado kayo, message nyo lang po kagad ako. Bibigay ko sa inyo ang number niya. Mag-usap po kayo. At ito naman po si Roadster. Medyo marumi pa. Siguro bukas na natin ipalilinis yan para naman po maganda siya ulit sa susunod na video natin. Ito po, medyo malaki-laki na gastos. Yun nga lang, hindi namin ito minadali para kahit paano, paunti-unti, nakakapag-produce po ng budget si Sir Boyong. So yan mga kapatid, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Ito pong maiksing vlog natin. Ngayon, kung meron kayong mga sasakyan na tulad nito, no? Ayan po, mga luma na sila. Hindi na sila yung mga modelo ngayon na mga sasakyan na napakamamahal. Pero kung gusto nyong gastusan, ayan po ang mangyayari. Ganyan ang kanilang magiging itsura. Tignan nyo po mga kapatid si Montero. Lumiit na oh. Di ba? Eh dito, naliliitan si Sargento. Pero mas maliit pala si Montero kung ibabase nyo ngayon dito kay Crosswind. So si Crosswind, mura lang to. Si Montero, mahal yan. Pero ngayon, kapag ka po ito'y malinis na at nakakabit na itong mga mudguard na yan, kompleto na yan at pinturado na yung lagayan ng spare tire doon, nako, baka mahiya si Montero. Hindi, biro lang. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Sargento, magandang gabi, sabihin mo. Magandang gabi mga kapatid. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tapos na first sem ko.